So naglabas na daw ng rebuttal si Franklin Miano about kay MJ. Actually, hindi naman mahirap i-debunk yung mga sinasabi ni MJ. Kasi pagka, halimbawa, naglabas ka ng resibo, naglabas ka ng ORCR, edi tapos na yung argument ng kabilang panig. Hindi naman kasi yon. Sinabi ko nga sa inyo, ang dapat nating pag-usapan dito, saan nanggaling yung pera. And then the rest, sunod-sunod na yon. Pero sa tingin ko kasi, mali yung sinasagot ni Franklin Miano. Actually, hindi nga ako dapat yung sinasagot niya. There is one person na sa tingin ko, tinulugan yung lahat. Tinulugan nitong tao na to kasi hindi sikat. Sa tingin ko, etong ginagawa ni Franklin Miano is just for clout. Siyempre, pagdating sa mga drama-drama dito sa social media, kay MG pa rin yung pinakamalakas na hakot, di ba? Kasi lalong-lalo na ngayon, nagte-trending siya sa YouTube kasi mahirap magpa-trend sa YouTube eh. So, alam mo yun, gets ko yung ginagawa ni Franklin Miano para siya ay mapansin ng nakakarami. Sagutin mo si MG, madali lang naman yun eh. Kaya lang ako, been there done that eh. Hindi na yun yung point nitong mga content na ginagawa ko rito. I would like, for this video mga kamatis, mga kaibigan, I would like to highlight a person na sa tingin ko dapat sinasagot ni Franklin Miano kasi etong tao na to is not just a businessman, is not just a degree holder, bagkus siya din ay isang content creator. I'm talking about Mr. Richard Tadeus. Ito, siya yan. Okay, so nanonood ako ng content niya and usually kasi mga business tips and mga about sa life niya yung kanyang sinasabi. Recently, sumasagot siya doon sa mga tao like kay MJ Lopez, kay Carl Vicente, at saka etong kay Franklin Miano. Kasi nga, yunuyurakan nila yung school system natin or mas ini-encourage nila yung tao to find alternative means. Tapos yung alternative means nila na yon mga academy nila. Gets? So, of course, someone like Mr. Richard Tadeus na graduate ng Enderun Colleges and isang author at isang yung kanyang kumpanya called PhilGems Realty Corp na na-establish noong 2017 at multi-awarded yon ay dapat, ito ang dapat nilang sagutin. Because this is the person na, alam mo yon na talagang kung make claim kayo, this is the expert in the field. That's the problem here. Madali kasing sumagot ng tambay. Madali kasing sumagot ng mga random YouTubers, tapos papakita mo lang yung kayamanan mo. That's not the point here. The point here is that how did you get your millions? 'Di ba? Kasi marami kang pwedeng itanong kasunod nun. Of course, I will do that. Parang anuhin natin, dahan-dahanin natin to. Kasi nga, gusto ko munang i-highlight si Mr. Richard Tadeus dito. And kung meron kayong i-follow, kung meron kayong sasagutin, si Mr. Richard Tadeus yon. Okay, so, ayan yung kanyang, ito yung kanyang company para dun sa mga interesado. And of course, yung kanyang unang first ever debunk niya kay Mr. Franklin Miano. Mag-react tayo dito, okay? Rewind. Hingang malalim. Naniniwala ka ba ginawa ang school para gawin kang empleyado? Of course! Stupido lang yung mga tao kapag inisip nila na gusto ko maging negosyante, mag-aral ako sa school, mag-aral ako sa Okay, bago kay sir, yung 2 cents ko muna doon for the sake of fair use. Tandaan nyo, ang pangalan ng kanyang isang negosyo, MSB Academy. So it is school. It is about learning. Okay? Ang tinuturo doon yung business outsourcing niya, pero it is an alternative to school. Gets nyo? So talagang kung ikaw, parang ako, na meron akong negosyo, pagkain, kunyari, nagbebenta ako ng chicken din, tapos katabi ko, Jollibee. Di sasabihin ko, hindi masarap yung Jollibee. Yun yung main idea ko. Yun yung thesis nung susunod na mga content ko. Pero hinay-hinay lang. Ang bida natin ngayon ay si Professor R.C. Tadeus. Sir, go ahead. The only stupid thing na nakikita ko dito ay ang paniniwala mo na stupido ang mga taong nagbabayad ng tuition upang matuto ng pagninegosyo. Ever na matatawag na stupido ang taong may pinag-aralan.
Tingin ko totohanan. Ginawang school, ginawang college para maging empleyado ang mga tao. The purpose Hindi naman totoo yun. Oh. of Pero siya, establishing a school is for individuals to have equal opportunity to gain the necessary knowledge and skills for them to become productive members Correct. of the society. So kung hindi ka mag-aaral, dun pa lang, lugi ka na. Education system was established for people to reach their maximum potential kasi hindi lahat ng tao pwede maging scammer. Tinitrain tayo as ba... oh my God! Oh my God! Oh no! Siya pa... Lahat ng tao pwede maging scammer. Oh, teka lang. Lagyan natin ng ano yun, ng buzzer yun. Aray! Ow! Well, Mr. Tadeus, alam kong wala kang oras para i-prove yun. I have my hunches kung ano yung totoong problema ni Franklin Miano. Of course, we will learn about that in the next content. Pero I will help you out. Don't worry. Tuloy natin. Tinitrain tayo as bata pa lang, nagugising ng umaga at umuwi ng 5. Gigising ka, mag-go-commute ka, or magsa-service ka. Pag uwi mo, pagod ka. Create yung educational system para bata pa lang hanggang sa pagbanda, disiplinado ka. Train tayo ng school para maging disiplinado dahil pag negosyante ka, ikaw ang sarili mong HR. So kung wala kang self-discipline, babagsak ang negosyo mo. Sa school din, doon tayo natututo mag-problem solve upang matulungan ang mga totoong negosyante sa business operations. The reason why nag-hire kami ng mga empleyadong mas magagaling sa amin dahil one, hindi naman namin kaya aralin lahat, and two, hindi rin naman namin kaya gawin lahat. I really think this is also the best training if gusto mo maging future negosyante. In fact, the best entrepreneurs are those with corporate background or dating mga empleyado. Yung educational Okay. Papakita ko lang sa inyo yung background. Ulitin lang natin yung background ni Mr. Richard Tadeus. Okay? Graduate siya ng Enderan at saka meron siyang successful business called PhilGems Realty Corp. Okay? So, ayan. At meron din siyang best author siya ng Millionaire, Becoming the Next Millennial Millionaire. See? Yung pinaguhugutan niya is not just from experience. It's not just is a collection of both experience and academics. Sana makakuha ko ng libro nitong si Sir Richard. Kasi ako may nire-review akong libro ngayon. Yung libro ni Doc Adam nire-review ko ngayon. Sana ito rin ma-review ko in the future. Kasi hindi ko alam kung saan yan. Kung saan ito available. Pero all I'm saying is that mga kamatis, mga kaibigan, if you want to follow someone who has a sustainable business, eto na yon. This is the guy for you. Kasi he knows all the tips and tricks eh. And meron din akong i-aano sa inyo na, teka lang mag-i-incognito lang ako. Papakita ko lang sa inyo. So, kumbaga homework nyo to pagkatapos nating manood dito. Si Vsauce kasi, hindi si Vsauce si Veritasium. Si Veritasium, meron siyang magandang Can you explain how meron siyang magandang ginawang content in relation to trading and the stock market. Asan na ba yun? Ito, the $3 trillion equation. Ito, panoorin nyo po ito kasi papakita sa inyo how academics are actually taking over businesses. How mathematicians are taking over the business fields. Okay? So, ayokong i-spoil yan. Assignment nyo yan kaysa magsayang kayo ng oras dun sa 30 minutes na video ni Franklin Miano, which we will do. Dadahan-dahanin natin yon, bubusisiin natin yon. And ito todo ko na, since ayaw ako ni Franklin Miano na kausapin, well, we will see kung ano yung mangyayari sa kanya. Anyway, again, ang highlight po natin ngayon ay si Mr. Richard Tadeus. Maraming salamat po, sir, sa knowledge and entertainment. Tuloy natin. System niya para sa mga negosyante na kailangan ng mga empleyado. Gusto ba talaga pag-usapan ng educational system? Gamitin natin ang Oxford University kasi ito ang oldest English-speaking university in the world. It was founded 900 years ago. To put in context, USA is only around 200 plus years old. So mas matanda ng 700 years si Oxford. During that time, meron ng educational system. Ang unang courses na ino-offer sa Oxford ay medicine, law, at theology. Courses na to ay mga kurso para maging isang professional at hindi para maging isang empleyado. Kaya ngayon, I'm creating an
educational platform kung saan sila pupunta kung gusto nila maging negosyante. Hanap lang din kayo Okay, yun. Narinig niyo yung sinabi niya na I'm creating an educational platform. So, it's an alternative to schools. So, ngayon, pag ano ba ang nagigain mo pag natapos mo yung course mo sa school mo, hindi ba diploma? So, ending niyan, dumidiskarte ka para magka-diploma yung mga tao. Pero, tsaka na yun. Si Sir muna ang pagsalitay natin. Prof, ano pong sagot niyo dyan? kayo ng business teacher, ano nga ba dapat ang credential? Usually, dapat meron kang corporate experience, not necessarily negosyo. Tinignan ko LinkedIn mo, wala akong nakitang corporate work experience. Number 2, usually may postgraduate degree at kadalasan ito tinatawag Masters. nating MBA or Masters in Business Administration. Patay. Ang qualifying exam din para makapasok sa business school ay isa sa pinakamahirap na qualifying exam. Ito ay ang GMAT. Usually, kailangan proficient ka sa English at mataas ang analytical skills mo. Kaya naman hindi ka pwede maging basta-basta teacher na pag ninegosyo at nagpapabayad, lalo na kung wala ka ng mga tuko. So, narinig nyo yun. Bago ka magturo, kailangan mo ng qualifications. Gets? Kaya nga may board exam bago ka magturo. Kasi, kailangan qualified ka muna. Merong minimum requirements, okay? Bago ka, narinig nyo naman from a legitimate professor. Kasi nga, uulitin ko, final word, sir. Gusto ko lang i-emphasize yung sinabi nyo dito kasi nagandahan talaga ako. So kung hindi ka mag-aaral, dun pa lang, lugi ka na. Education system was established for people to reach their maximum potential kasi hindi lahat ng tao pwede maging scammer. Siya nagsabi noon. Yun lang naman yung sa akin. Gege mga Lods, bukas ulit.